Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel. At it's nice to be back here again for another react chong, no? But before we start, I just want to say hi po sa ating pong overseas Filipino. Yes. Sa mga OFW po diyan, kamusta po kayo dyan ng magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And again, always drink lots of water para naman po tayo ay hindi magkasakit. Okay? Kaya ingat po kayo dyan mga chong at sana po ay magdasal-dasal po tayo para sa kinalalagyan ng ating Pilipinas. Anyway, sa mga Pilipino po diyan sa Pilipinas, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat diyan. It's 12:15 AM po dito sa US. 12:50 na pala, pambihira, no? At siguro diyan mga alas 3 siguro ng hapon. At kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan po, no? Yung pong sa kabila ng ating pong bansa ay nasa magulo dahil po sa politika. At syempre po, no, before we continue, no, subscribe po tayo, like, notification bell, at comment. Importante po yun. Doon po tayo kumukuha ng reaction, no? At para pag-usapan po natin dito. At syempre po, salamat po sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po, no? At ingat po kayo and thank you for your support. At lalo na po doon sa mga nung una pa na nagsusuporta sa atin at ngayon nag-grow na ang ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Alright, pag-usapan po natin ang banga, di ba? Itong si Bangag ay meron namang ginawang kalokohan. Isa na rito ay, well, actually hindi kalokohan eh. Ikasisira na naman niya, which is sira na nga po siya, no? Ay naglagay ng tao na naman sa kanyang administration ay ang sinasabi ko ay ang isang ito. Di ba? Sa dami ng pwede naman ma-promote itong si Bangag ay ito pang hinayupak na to ang nilagay kung saan ay, ito pala, sorry, ay kung saan ang daming issues, ang daming hindi ko alam kung kaso or what, pero alam ko na itong taong ito ay meron pang persona non grata sa isang probinsya kung saan ay ito raw ay nakikisawsaw sa politiko. Kaya ako hindi na ako magtataka eh kung bakit itong hayop na to ay talagang gigil na gigil, no? At saka talagang higop kay Bangag. Ika nga gano'n. Parang gano'n siya, no? Kaya siguro nagustuhan siya ni Bangag. Sabi, ang galing mo suminghot, Tore. I like you. Yun lang ang akin po mga chong. Ang akin lang kasi, di ba, at si Bangag, nag-promote ng isang tao, ay unfortunately, isa na po siya ngayon na PNP chief. No? Kaya ang sa akin lang po mga chong ay good luck sa atin, no? At naglagay siya ng tao na magaling sa kidnap. Magaling manira ng gamit ng tao. At alam niya ang pagkakaiba ng warrant of arrest at saka sa search warrant. Alam niyo itong mga hinayupak na to ay majority talaga ang walang may gusto sa kanya, no? Think about it, no? Alam ko na meron itong mga secret admirer pa. Pero bago natin malaman, sino ba itong mga secret admirer niya, diba? Kasi nga, ilan-ilan lang naman niya. Kaya nga nung sinabi niya sa video na, marami palang may gusto sa akin. May nagpapakuha pa nga ng picture sa akin, nagpunta kami sa mall. Eh, syempre, hindi naman lahat ng mga tao ayaw kay Bangag. Mangilan-ngilan lang yan yung mga may gusto kay Bangag. Bilang lang yan. Diba? Katulad yan ng mga bagong loyalista nga. Hindi po yung mga loyalist na matanda na ng panahon pa ni Senior Marcos. Hindi ko po yung sinasabi. Yung mga bago ngayon nagpipretend na sila raw po ay loyalista. Die hard daw sila ni Marcos Junior. Yung pala, may payroll. Binabayaran natin mga Pilipino. Anyway, since we're talking about this idiot, no? At hindi lang tayo ang may kontra sa kanya. Isang senator, no? Ang kumukontra sa hayop na to na bakit ito pa. Sabi niya, para sa kanya, na para rin sa akin, ay kung ako ang tatanong, kung siya raw ang tatanungin, at ako ang tatanungin mo rin, ay bakit siya nagkaroon ng isang napaka-arrogante PNP chief. Dito pa lang mga chong, kapo-promote pa lang ng hayop na to, ay meron na agad tawag arrogante, which is true. At saka, sa English din, minsan, he's an asshole. You know? At saka, you can tell pag ini-interview siya na nakikipaglaro siya sa nag-i-interview sa kanya. Parang nilalaro niya. Parang sanay siya. No? Wala naman ako nakitang background na may psychology siya. May psychology background siya. Ang alam ko, siya yung psycho. But anyway, sa dami ng pwedeng ma-promote na matino at saka talagang tao, hindi yung asong ulul, ay ito pa ang pinromote. Ito pala. Kaya ang sa akin lang mga chong, it's really unfortunate at it's really sad na, well,
I guess we have to get over it kasi ang leader nga nila yung weak na, bangag pa, di ba? Kaya siguro hindi na rin tayo dapat magtaka. Yun nga lang, alam naman natin na sirang-sira na ang bangag, Marcos Jr. at ang pamilya niyang mga adik ay parang ano na rin parang another waste of time and then waste of parang I don't know, it's really hard to say, no? Na ano ba tawag doon na parang sayang na naman, no? Sayang na naman yung effort sana na ang nilagay sana. Kita mo naman yung Azurin. Diba? Alpak din yun at hindi niya naman naayos ang Pilipinas. Simula na naupo PNP yung Azurin na yan, walang nangyari. Pumalit si Marbil. Kaya sabi niya, okay lang maging adik para laging gising. Kaya, tapos kayo nagpalit naman tayo ng arrogante, no? Na kidnapper. May kasong kidnapper na nasa Senate hearing ngayon at saka kinasuhan pa. Paano ka magpo-promote ng isang tao na may mga kaso na kinahihiya na may persona ng grata? Di ba? Di ba pagka na-promote ang isang PNP chief or sa AFP, di ba dapat kahit papaano maganda naman yung kanyang pagkatao? Hindi perfect. No? Wala naman ako sinasabi perfect na kailangan perfecto ka. Wala naman talaga pong gano'n. Pero yung ibig ko sabihin ay sana naglagay si Bangag na kahit papaano ay yung tao. Hindi tao to nalagay niya Di ba? Kaya I feel bad. No? I feel bad and I feel sad for the Filipino people. Sabi nga na marami na hindi namin alam kung ligtas pa ang Pilipinas habang hawak niya ang PNP. At syempre, pagtatagol din siya ng isang ito dahil kailangan Deal na nga yan mga chong, mga deal na nga yan, ika nga, deal na. Na sige, gawin mo to, gawin mo yan. At pag nagawa mo to, ikaw ang ipapalit ko. I'm pretty sure ganyan ang mga deal ngayon. Yan ang deal nila. Biro mo marami pala nilang pasan itong mga general na qualified para maging PNP chief. At ito raw ang unang naging chief ng PNP Academy, something like that. I forgot the name. Usually, taga-PMA lagi ang napopromote. Which is, maybe it's legal or maybe it's fine. Pero dito kasi, ang daming question ng pagkatao niya. Ang daming question ng pagka-promote niya. Bakit siya? Bakit? Kaya it's really hard. Kaya nung sinabi nito ni Marbil na okay lang daw ang maging addict, ay sabi niya, hindi siya reward because capable naman yung tao talaga. Oo, capable siya mag-kidnap, manakit, manakot. At diba kinasuha pa yan ng isang OFW at hinihingan daw ng 200,000 pesos dito ni Pisot para siya pakawalan. Biro nyo yan? Yan ba ang PNP chief na igagalang natin na madumi pa lang utak, mabawang itsura, maitim, madumi pa ang utak? Diba? Sabi niya dito, magaling si Nick, he can decide what kind of decision he does. Diba? Alam mo mga chong, hindi ako naniniwala sa interview sa kanya sa Rappler na kami mga pulis, sunod na kami na sunod. Kung ano sinabi, gagawin namin. So, pag sinabi pala ni Bangag na tumalong ka sa tulay, tatalong ka. Diba? Kasi, marami akong nakakausap ng mga PNP chief tulay, pambihira. Tumobra naman. Ibig sabihin, ay, nakausap ko sila, sabi ko, totoo ba yun na kahit nabag sa kalooban mo, susundin mo? Sabi, hindi. Pagka alam mo there's something going on with the assignment or kung ipagagawa sa'yo, alam mo labag sa kalooban mo, karapatan namin ng mga pulis yan na magtalog sa CO namin na, Sir, hindi ho ba mali yun? Or Sir, hindi kaya tayo madali or makasuhan? Or Sir, sounds like it's illegal, sir. Are you sure about this? Parang ganun daw Yun daw ang pwede na sabihin. Ngayon, pag daw yung CO alam niyang bias, pwede raw lumak daw sa mas mataas sa CO niya. Which is normal naman talaga. Kahit dito sa US pag kami inuutos na sa police at alam mong karapatan nila na why would I do that? That's illegal. Alam agad nila. So I'm pretty sure sa Pilipinas, ang AFP at saka PNP, meron din ganyan. Kaya sinabi ni Pisot at saka nitong taong asong to sa Rappler na, hindi kami, basta kami, sunod-sunod lang. Kung ano yung sinabi, susundin namin. Kaya, tiyempo, na itong si DILG secretary na nag-resign kunwari, na nangingitim na ngayon dahil sa sobra, at saka pero puputi yung buko, sobrang stress. Siya mismo nagsabi, he's a bulldog. Sabi niya ganun. A pit bull, di ba? Everyone should be afraid. See? Yan pa lang. When you tell General Torre to attack, he attacks. So, totoo lang ba yung sinabi ni Pisot na sunod-sunod lang kami? Di ba? Pero hindi naman lahat ng pulis kasi marami naman matitirong pulis dyan, di ba? Kaya, ito si Pisot, isa pala pitbull, pag sinabi kumain ka, kakain ka. So, pag sinabi pala to ni Bangag na kumain ka ng tae, kakainin ni Torre. Just to get promoted. Shortcut promoted nga yung taong yan Di ba? O kita mo, ito si John Vic na masyadong honest. Di ba?
He's a bulldog, a pitbull, everyone should be. Bakit niya sasabihin sa public na everyone should be afraid? Eh siya nga ang PNP chief, di ba? Di ba? Bakit? What the fuck? That's right. Ito si John Vic, hindi ko alam kung mababaw utak nilo o kung wala talaga itong IQ talaga eh. Diba, ganyan yung sinabi niya, alam nyo kasi apat kami sa opisina nag-usap-usap tungkol kay Tatay Digong. Sinabi niya yun sa bilyonaryo tapos nung nasa hearing, hindi ko po sinabi yun. Ito po ang sinabi ko. Kaya dito si John Vic, I think his brain is F up. I hope you're not doing drugs, John Vic. Anyway, kita nyo yan yung word na everyone should be afraid. Ano yan, tinetret mo mga Pilipino na kapag meron silang hindi sila sumunod, huhuli sila ni Torre? Diba? Diba yung sabihin, Mr. John Vic? Napakatanga mo naman. DILG secretary ka pa naman. Mag-ano ka naman, dumisensete ka naman. Kaya, it's really sad. It's really sad. No? Dahil meron tayo ganitong mga tao. Diba? Anyway, panoorin po natin yung video ng mga nag-react tungkol dito. Okay? Here we go. Ito, merit daw kay Pisot. Here we go. Samantala, nakapili na ang Pangulo ng susunod na hepe ng Philippine National Police. Nagpapatrol, Harleen Delgado. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. May bago ng hepe ang pambansang pulisya, si PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III. Siya ang papalit kay PNP Chief General Romel Marbil na magtatapos ang termino sa June 7. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gagawin sa June. Actually, parang wala rin naman nagbago eh. Pareho rin mga tanga yung pinalit. Wala akong pinagbago. Alam niyo ang pinagkaiba lang siguro na si Marbil okay lang maging addict, di ba? Episode, susundin ko lahat. Kahit tayo, kakainin ko para sumunod lahat sa boss ko. So, ang similarity lang ng dalawa, they're both idiots. Ang turnover of command ceremony. Si Torre ang magiging kauna-unahang hepe ng PNP na mula sa Philippine National Police Academy. Miyembro siya ng tagapagpatupad class of 1993. Hindi nagbigay ng detalye si Bersamin kung bakit si Torre ang napili para sa pwesto. The appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay, we should respect that confidentiality. But Nasabihin niya confidential eh. Alam na naman kung gaano kahayop yung PNP chief na yan. 'Di ba? Kitang-kita na naman sa camera, sa video, everything sa the whole world. Yung mga taong mga OFW alam ang ugali ng hayop na yan sa ginawa niya kay Tatay Digong, sa KOJC. At again, persona non grata yung hayop na yan. Kaya, anong confidential na sinasabi mo? Talaga to si Diaper Boy, oh! Magpalit ka lang kasi na Diaper, baka basa! It's the President's discretion, which I consider to be absolute. No one can question the use of that discretion. Bakit so you mean hindi ka sure sa sinasabi mo, di ba? Sa mga mini-message mo, didi-describe mo. Di ba? Parang kasi alam mo mga chong, pagka confident ka sa taong pinopromote o na-promote o yung nire-recommend mo, masasabi mo in one word, in one sentence lang eh. Kasi nga, gusto mo yung tao, proud ka. Pero yung mga ganyan, matanda na kasi siguro, baka nagkaka-dementia na, who knows? Inscrutable. Tinanong naman si Bersamin kung may kinalaman ang pagkakapili kay Torre sa paghawak niya sa operasyon sa pag-aresto kina Pastor Apollo Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Presidente always demands performance, kahit na ano yung pinagawa sa'yo. See that? So tama rin si si Pisot, na kahit anong paggawa sa'yo gagawin niya. Kasi sinabi mismo ni Diaper, ni Bersamin, na lahat ipagagawa. Gets nyo yung mga words na ginagamit nila coming out from their mouth. Kasi nga, whatever you said from your mouth, it says in your brain. So, talagang para sa kanila, kahit papatayin niya ang 5 aso kay Torre, gagawin ni Torre. No question asked. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina di ba? Pag sinabi ni Bangag na, amoy mo puwet ko, di ba? Torre, amoy mo puwet ko. Aamoy talaga ni Torre. Ganun ka desperado si Torre kasi nga shortcut yung kanya promotion eh. Siguro dahil balita magre-retire na siya next year. Siguro gusto niya may mangyari sa buhay niya, maging PNP chief. Ngayon, siguro iniisip niya na ito gagawin ko, I will do everything no matter what. Kahit magsayaw ako sa EDSA ng hubot-hubad. Diba? I will do it. Ito sa akin yung presidente para ma-promote ako bilang PNP chief. So, it's so sad.
You must have, you must exhibit some high degree level of performance. Yun pala yun, yung high level degree o degree ng performance, yung illegally pagka kidnap kay Tatay Digong ni Torre. Yung ba talagang pinupuwersa siya ilagay sa eroplano at meron pa yatang oras o limit time or due time. Kaya kailangan ilagay agad sa eroplano si Tatay Digong. So yun pala yung sinasabi itong hayop na diaper na to. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that you might have considered. Tugon naman ni Bersamin sa tanong kung may tuturing bang reward ng Pangulo ang pagkakatalaga kay Torre. Most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the President. That's right. Diba? Ginawa nila ito para deal nila ito kay Pisot. Gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo, do this, at ipopromote kita. Total si Marbil magre-retire na, which is wala namang pakinabang din, di ba? Ito lang. Pero again, katulad nga na sinabi ko, marami naman talagang qualified at matinong tao at may utak. No? Kaya ito naman, message ni Mama Malu Takia at pakinggan po natin ang kanya sinabi. Ang magiging poster boy ng PNP na lahat ng violation nagawa mo, di ba? Mas nakahirap mong strengthen ang institution kung ang public face ay ikaw. Makikita mo talagang nasa charm offensive itong administrasyon na ito. Pero certainly, si General Torre is not a charm offensive. Nakakatakot na yan ang itinalaga na chief ng PNP. Yep. Yan po mga chong, no? Ang kanilang mga comment. Alam niyo mga chong, it's really sad that we have a PNP chief like this, no? Alam naman natin na marami nang sabit ang taong ito at talagang walang kwentang tao at talagang gagawin na lahat, no? Kahit makapatay siya para makuha lamang ang kanilang gusto. Hindi to yung sumusunod sa mga katulad ng iba, yung normal lang na achievement ng tama, no? We know that Pisot is maraming ginawang kalokohan, maraming ginawang illegal sa nung siya ay hindi pa PNP chief at ngayon siya lang ngayon hepe o siya lang ngayon ang leader ng PNP chief. Ang tanong, ano ba magagawa talaga ng taong ito? At ilang kidnapping pa ang gagawin nito at ilang pang tao ang bibiktimahin nito? Diba? Kaya ang akin lang po mga chong ay ang masasabi ko lang po rito, paano na naman ang Pilipino? Paano na naman sila, tayo mga Pilipino? Ang leader nga natin sa presidente, adik, bangag palagi, 'di ba? Dinudugo na nga eh. Dahil sa kakasigot daw. Tapos naglagay naman tayo tapos naglagay pa sila ng isang tambaloslos na tapos kumain ng pera, 'di ba? Magnanakaw at talagang gagawin lahat para makuha yung pwesto. Tapos ngayon, yung AFP Browner, walang ginagawa. Nga din, 'di ba? Wala rin prinsipyo. Namumuliti ka din. Tapos ngayon may bago na naman silang nilagay na kidnapper, persona non grata. Ano na mangyayari sa mga Pilipino na naman? Patay na naman tayo. Pinapatay talaga ang Pilipino unti-unti. Idinadaan sa ganyan. No? Sabi nga nila this is just a semi-martial law. Naglalagay sila ng tao na sumusunod sa kanila. No? Hindi ko kontra. Nga and they will do it. What if this is a setup? What if this is a preparation, di ba? Dahil alam nila na marami na ngayon na nangangarap sa Marcos Jr. family na matanggal ulit sa pwesto dahil sa ginagawa nilang kawalangyaan. What if they're putting people na hanggang kamatayan sa kanila sa likod basta may perang kasama, di ba? Kasi think about it. Lahat naman po ng kanilang kakampi ay puro pera-pera na lang. Siyempre, kaya kita nyo mga dilaw ngayon, higop na rin sa kanila. Lalo naman natin ang mga dilawan, ang mga liberal, kakain ng sukayan ng iba, basta lang makabalik sa pwesto. Diba? Ganyan po sila tagarapan ngayon. Ang administration mga gayon ay talagang masasabi natin that they all really greedy sa power, matako sa pera, and they don't care about the Filipino. They don't. Tingnan nyo, within 3 years, ano ba nagawa ni Bangang? Pabahay? Ganun ba ginawa niya? Sa magsasaka, nagbibigay siya ng pang sa magsasaka. Ipakita nyo nga kung sino man lang dito maka-pro Marcos Jr. Let me know. I wanna see it.
Dahil mismo ang magsasaka nagsasabi sa akin, they were felt and they were abandoned by this government. Hindi katulad ni Tatay Digong na kahit konti lang ang kanila nakukuha, alam nila nagbibigay ng effort ang isang Tatay Digong. Hindi nga nila makukuha lahat dahil nagkaroon nga ng COVID. Pero they know they're doing their part. They're doing their effort. And again, hindi ko pinagtatanggol dito ang isang Tatay Digong. It just happened. It happened. And we cannot erase that anymore. Diba? This government right now is just, their purpose is pabaksakin ang isang VP Sara. Yun lang. Wala na. Para kanila lahat ng power. Kaya nasa inyo yung mga Pilipino kung pababayaan nyo. Kung gusto nyo maging another Aquino regime na naman, but this time it's Marcos regime Jr., it's up to you guys. Diba? Wala na tayong magagawa. Kung gusto nyo ganyan na ganyan, palakasan blues, wala na tayong magagawa. Kaya hindi na tayo magtataka kung mauulan talaga tayo dire-diretso ng ibang bansa katabi natin. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po naintindihan nyo ang ating pinag-usapan ngayon. And again, huwag naman po natin kalimutan, subscribe tayo, like, press the notification bell at comment dahil dyan po tayo nakakakuha ng reaction, no? Ang reaction tungkol sa isang topic. Kaya maraming salamat po sa inyo at salamat po sa continue nyo sa pag-support ng ating channel. Okay? Alright, hanggang dito na lang. And then, katulad nga ng sinabi ni Ma'am Sara Duterte, mahalin natin po ang Pilipinas. At sana, ayusin natin ang Pilipinas. Salamat po.